Hi guys, good morning. Welcome back to our channel. Kamusta na po kayong lahat? Sana po tayo ay nasa maayos na kalagayan. Napaka-importante po ng ating topic na pag-uusapan for today's vlog ni Payong Kaibigan kasi tungkol po ito sa pinakabago or pinaka-latest na registration platform na kailangan po natin gawin before po tayo umuwi ng Pilipinas. Kaya sana po ay matapos nyo pong panoorin hanggang sa dulo ng video, okay? Yes, tama po ang narinig ninyo. Wala na nga po yung e-arrival card. Ito po ay napalitan na po ng e-travel registration simula po December 1, 2022. The reason behind this change, sinasabi po ng ating gobyerno, ay para daw po mas streamline, di ba? Mapadali po yung proseso ng pag-uwi ng mga biyahero dyan sa Pilipinas or ma-integrate, mapag-isa na lamang po yung requirements ng collection ng data na hinahanap po ng ating Bureau of Immigration, ng ating Bureau of Quarantine, ganun din po ng ating Department of Health. Anyway, regardless of the reason, hindi po yan yung ating topic na pag-uusapan. Wala naman po tayong magagawa kundi mag-comply sa requirement ng ating gobyerno. Ngayon, tuturuan ko po kayo. Meron po tayong inhanda na tutorial video para po maging guide sa inyo kung paano po mag-register dito sa e-travel registration. Ang kailangan po mag-register dito ay lahat po ng international incoming travelers papasok po ng Pilipinas. Pilipino man yan, OFW man o hindi, balikbayan, kasama po yung mga foreigners regardless po of our vaccination status. Bakunado man po tayo or hindi, kailangan po nating mag-register sa e-travel registration before po tayo bumiyahe papunta ng Pilipinas. At kailan po dapat tayo mag-register? Dapat mag-register tayo sa loob po ng 72 hours before our flight. Okay? I-explain po natin yung 72 hours na yan. Pwede po tayo mag-register 3 days before our flight, 2 days before our flight, or kahit isang araw po bago tayo bumiyahe ay pwede po tayong mag-register dito. At syempre, sinilip na rin po natin, di ba, yung mga requirements na dapat ninyong i-ready before po kayo mag-register. Kasi napaka-hassle naman po, 'di ba, na magre-register po kayo at doon niyo pa lang po malalaman yung mga requirements. Kaya inihanda na po natin para sa inyo. So ang kakailanganin niyo lamang po ay yung valid and active na email, 'di ba? Kahit po may Yahoo 'yan, Yahoo Mail or Gmail, or kung wala man po kayong email ay pwede po yung email ng inyong anak or kaibigan. Importante po meron kasi kakailanganin nyo po yan. Ticket, syempre, para sa ating flight details, passport, vaccine certificate, di ba? Para po sa ating mga vaccine details. Ganun din po, contact numbers. Pwede pong contact number nyo sa Pilipinas or contact number kung saan man po kayong bansa nagtatrabaho. At syempre, yung inyo pong complete address. Okay? Uulitin po natin. Registration po dito sa e-travel na to ay libre po. So mag-ingat po tayo sa mga bogus ulit na website na talagang walang ginawa kundi mang-scam ng ating mga kababayan. So isa lamang po ang palatandaan dyan guys. Pag yung website na napuntahan ninyo ay nanghihingi po ng pera, ng bayad para po kayo makapag-register ay hindi po tama na website yan. Okay? So yung tama po niya na website ay ito po, https and then etravel.gov.ph. Okay, so simulan na po natin yung ating tutorial video. At kung bago pa lamang po sa aking channel, please huwag niyo pong kalimutan na i-click yung ating subscribe button at yung notification bell para lagi po kayong nauna every time na may bagong upload na video si Payong Kaibigan. So punta lang po tayo sa ating Google at i-type po natin ang etravel.gov.ph etravel.gov.ph and etravel.gov.ph. Ayan. And ito na po siya. So, ito po ang sinasabi dyan, Philippine One-Stop Electronic Travel Declaration System. In response to the IATF directive, and the One Health Pass is officially replaced with the electronic travel or e-travel. So, ayan. So, depende po kung foreign passport holder, ito po yung click. So, dito po tayo sa Philippine passport holder. Una po, nakalagay dyan,
date of arrival, kung kailan po tayo darating sa Pilipinas. So let's say, just for example, ang darating po tayo Sabado, December 3. Don't worry guys, yung gagamitin po nating mga information ay mga dami po ito for confidentiality, okay? So ilagay po natin yung ating email dito. Okay, so dapat again, valid po yung ating email dyan. So ayan. Pwede po yung Gmail or Yahoo Mail. Pwede pong email ng inyong anak, 'di ba? Kung wala po talaga kayong email or nahihirapan po kayo na gumawa ng panibagong email. So ayan po siya. Nailagay ko na and pwede ko pong i-type ulit or simply copy and paste. Ganyan. And then may makita po kayong box. I have read and agreed to the data privacy and affidavit of undertaking. So ayan. I-click nyo lamang po yan and i-click nyo po yung yes, I agree. And antayin po natin na mag-proceed po siya. And then sa next na page, okay? Click nyo po continue. Yan. So nakalagay dyan, initiative daw po ito ng napakaraming ahensya. Dyan sa baba yung mga logo po nila. Okay? Continue. So dapat po ay meron din po tayong malakas na signal pag nagre-register po tayo dito. Nakalagay po dyan, step 1 of 5. So una po ay yung inyong personal profile. So first name, paano po natin malalaman kung mandatory or required po yan? Kunyari, first name, may nakalagay po yan sa kanan na required. Let's say magpunta po ako sa middle name na hindi ko po sinagutan yung first name, ayun, lalabas po dyan, required po siya. So, hindi po natin hayaan na nakablanko po yan. So, ilagay ko po yung ating first name. Ayan. Anyway, then middle name natin. Kung wala po kayong middle name, ay okay lang naman. So, meron po kasing iba na talagang wala pong middle name yung sa passport nila. So make it sure guys na yung mga dineclare po natin ditong information ay kaparehas po sa dala-dala po natin ng mga travel documents sa passport po natin. Okay? So ayan, and then your last name. And proceed na po tayo sa ating passport number. So dapat syempre tama po ito. So again, sabi ko, gagamitin lamang po natin ito na sample. So yan, pero sa inyo, ilagay nyo po yung tamang passport number nyo, okay? And then, next is sex or kasarian po natin. So, male. And then, birthday. So, yung format po niyan, month, day, and year. Nakita nyo po guys, month. So, required po yun, but ayaw niya. So, birthday, month, day, and year. So, let's say, just for example, punta po tayo dyan. Let's say, yung birthday nyo ay February 25, 1940. So, February 25, 1940. Ayan, 1940. I-type nyo lamang po. Okay? Then next. Citizenship. Diba? So, tayo po ay Filipino. So, i-click nyo lang po yung arrow down. May mga selection naman po dyan. So, F, Filipino. Ayan, lalabas na po siya. Or FI. Ayan, i-click nyo po. Ayan. Then, country of birth, kung saan po kayo ipinanganak na bansa. So, siyempre tayo po ay sa Pilipinas. Ayan, Philippines. And, occupation, yung inyo pong trabaho sa abroad. Kayo po ba ay kung saang So, ayan po may mga pagpipilian po dyan. So, pwede pong domestic helper, kung ano-ano man po, housewife, others. Kung hindi po kayo, kung wala po dyan, ay piliin nyo na lamang po yung others. Kung andyan naman po, ay di piliin nyo po yung applicable sa inyo. So, mandyan po yung worker or laborer. Okay. Next is mobile number natin. So, gaya po ng nasabi ko kanina, ang mobile number po natin ay pwedeng sa Pilipinas, which is nakikita nyo po yung flag ng Philippines dyan. Diba, nagsisimula po siya sa 63. Yan po yung ating country code. So, kung sa Pilipinas po yung number, pwede nyo pong ilagay dyan. Ayan.
So, Philippines, mobile number. Okay, so mukhang ayaw niya yung dapat 120. Okay, next is mobile number natin sa Pilipinas, 63-920-547-400. Ito guys, sa paglagay po ng number, ay hindi nyo na po ilalagay yung 0 sa unahan na. Diretso na po agad sa number ninyo. Let's say, just for example, wala po kayong number sa Pilipinas, pero may number po kayo sa bansa na inyong pinagtatrabahuhan, so pwede nyo na rin pong piliin yon. I-click nyo lamang po yung flag doon, diba? Let's say Saudi Arabia, type nyo Saudi. Lalabas din po dyan yung plus 966. At gaya po ng sabi ko, wag na po natin lagyan ng 0 sa umpisa. Magsimula na po tayo sa 531. Ganon. Okay? Diretso na po sa number. So, balik po tayo. Pilipinas po yung ating piliin. 63-920-547-5400. Don't worry guys, ito po ay hindi ko na ginagamit na number kaya wala pong problema dyan. Pero dapat ito guys, di ba? Active po na number yan pag kayo po ay magre-register. For the sake of this video, ginamit ko lamang po dyan ay yung hindi ko na po ginagamit na number. And then next, step 2. Fill up your address information. So, nagay, country. So, tayo po ay permanent country of residence, kung saan po talaga tayo nakatira. Siyempre sa Pilipinas, ayan. Region, napaka-importante po na alam po natin yung ating region. Yan, so may mga pagpipilian naman dyan guys. Scroll down nyo lang po, di ba? Region 1, Ilocos Region 2, 3, 4, Calabarzon, 5, Bicol Region. So tayo po ay from Region 6, Western Visayas. And state, province, pwede nyo pong, ayan, Aklan, nakita agad. And then, ang atin pong municipality, yung bayan po natin ay from Banga. Yan, and then, ano na po ito, nakaprogram na siguro to na, syempre, hindi naman nagbabago yan. Kung taga Banga ka ay kung ano lang yung mga barangay dyan na lalabas. So ayan na lang po siya. Ito pong house number, building, street ay required po siya guys. Hindi ka po pwedeng dumiretso sa sunod na hindi mo yan sasagutan. So kung wala pong house, kung hindi nyo po alam yung house number nyo or building or street, ilagay nyo po ulit yung barangay nyo. Wala naman pong problema. Okay? So ito pong address line number 2 ay hindi na po yan mandatory. Okay, next. And then, i-click nyo po yung next. Ayan na po. Nandito na tayo sa step 3 of 5. Fill up your travel information. So, di ba, lumabas na po yung nilagay natin kanina doon na date of arrival. Hindi po natin tinatype yan. So, country of origin. Kung saan po tayo galing na bansa. So, ilagay nyo lamang po dyan kung saan po kayo nagtatrabaho o saan po kayo nagmula. Saudi Arabia. Ayan. Kahit po kayo ay may mga connecting flight, kung saan po talaga yung inyong bansa na pinanggalingan yun po yung ilalagay dyan. Next na tanong, are you an overseas Filipino worker? So, syempre, it's answerable by yes or no lang yan. So, yes or no. So, piliin nyo po kung ano yung para sa inyo. OFW classification, land-based or sea-based. So, yung mga sea-based po, yan po yung mga seaman. So, yung iba po ay land-based. And purpose ng travel natin, ano po bang dahilan kung bakit tayo ay bumabiyahe? Andyan po yung business, professional, ganyan. So in most cases, ang dahilan lang po natin ay either bakasyon po tayo or tayo po ay mag-exit. So kung tayo po ay bakasyon, piliin po natin itong holiday, pleasure, or vacation. Kung exit na po kayo, piliin nyo po yung others. May others naman po dyan. Yan. Others, ganun. So kung kayo po ay bumibisita sa ibang bansa, like for religious purposes, andyan naman po yung iba. Or work or employment, andyan din. So, pipiliin po natin ay vacation na lang. Kunyari, nagbakasyon na po tayo sa Pilipinas. Next, flight or vessel number. Ayan. So, napakarami po. Depende po yan. Nakikita po nyo yan sa ticket. Let's say, just for example, ang alam ko na number is SV.
which is, ayan, SV870, ganon. Pero makikita nyo po yan guys sa ticket ha. So, SV870, ayan, ang pinili ko. Ito pong seat or bed ay hindi po yan required, hindi po yan mandatory. Nakita nyo po guys, nung nilagay ko po doon yung flight number, lumabas po yung airline kasi yan pong SV870 ay unique po yan. Yung 2 series, SV is para po sa Saudi yan. Like Philippine Airlines, di ba nagsisimula po siya sa PR, ganun po siya. Emirates yata nagsisimula siya sa EK and so on and so forth. Then, piliin nyo po yung terminal kung saan po kayo bababa ng terminal sa Pilipinas. Let's say, sa Terminal 1. So, pipiliin ko, again, traveler type. Okay. So, pwede po kayong aircraft passenger. Yung aircraft passenger, ito po ay mga pasahero. Kung flight crew po yung pinili nyo, ito po yung mga piloto, yung mga flight stewardess, yung kasama po sa mga sa ground, sa nagpapatakbo ng eroplano. Yung vessel naman po na yan, ibig sabihin niyan ay kung barko yung sinasakyan nyo. So, syempre, eroplano po yung sinasakyan natin. Dito po tayo sa aircraft passenger. Ayan. And then, click nyo po yung next. Okay? Ito na po tayo sa step 4 of 5. Fill up your travel information, health declaration. Una po ay tanong sa inyong first dose. Okay? So, nakalagay po dyan. Let's say, just for example, kayo po ay nabakunahan ng 2021 pa ng first dose. First dose nyo, ayan, i-click nyo lang po yung year. 2022, i-click nyo po. Oh, ayan, 2021 yung lalabas. I-click nyo po yung month. Next, let's say, July. July 20. Kunyari, and then kayo nabakunahan ng Pfizer. So, ayan. May question ulit dyan, para naman po sa second dose. Vaccinated for second dose? So, i-click nyo po yung yes or no. Depende po sa inyong vaccination status. Kung no ang clinic nyo dyan, may lalabas po na question sa baba. Do you have a negative antigen test taken 24 hours? Ganun-ganyan. Diba? So, tatanungin ka kung wala ka pong second dose. Kaya napaka-importante po na dapat tayo ay fully vaccinated. Nakatanggap po ng first or second dose kahit wala pong booster shot para exempted po tayo sa antigen or PCR test. So, tayo po ay merong second dose. Kung kayo po ay nabakunahan, let's say, noong July 2021, let's say, yung second dose nyo ay noong 2021 din. So, click nyo po yung year ulit, and then yung month, December, magpapalit naman yan. Let's say, November, ako nabakunahan, 2021. And, piliin ko ulit yung, kung ano po yung bakuna ko. So, ayan. Okay? And, nakalagay po dyan, countries worked, visited, and transited in the last 30 days. So, optional na lamang po yan. Pwede nyo pong sagutan or pwede namang hindi. Next question, history of exposure to known, probable, and ganyan-ganyan on the onset of signs, okay? Or any knowledge of being exposed to a person diagnosed with monkeypox. So kung hindi naman po kayo exposed sa kahit kanino na may yung ganyang sakit, i-click nyo lamang po ang no. Have you been sick in the past 30 days? So, kung sick, maging honest lamang po kayo, yes or no. Pag yes, ayan, papiliin pa po kayo. So, kung no na lang, wala na pong tanong-tanong. And then, click nyo po yung next. So, ayan. So, before po natin i-click, sabi po niya, step 5 of 5. Kindly double-check the information before submitting. Kasi napaka-importante po na tama yung ating mga information na nilagay dito, di ba? Kung mali po, i-click nyo lamang po doon yung blue na pen. At pwede nyo po yung ma-edit. This is sa personal profile, gano'n. Click nyo po yung sa taas. Yan sa kanan na blue pen. Okay, gano'n din po. Yan. Ayan, health declaration, ganyan. Before po natin, wala na po siya mga captcha-captcha na tinatanong. And then before po natin i-click yung submit. And then, hopefully after po natin maklik yung submit, ayan, lalabas na po yung QR code. Ayan. So, ayan na po siya nakalagay. Pwede nyo po yung i-screenshot. Screenshot and then i-save nyo na po sa inyong
gallery. May nakalagay naman po sila dito na sabi niya, download QR code as image. Kiniklik ko yan kanina pero hindi naman po siya pumupunta doon. Anyway, chinek ko din po kung may, ayan, download. So, hindi naka-download naman pala eh. So, naka-download na siya. Yan. Ando na siya. Then, ganun ulit, screenshot mo. You may show your QR code to the respective scanner. So, screenshot mo yan ulit. Then, save nyo lang po sa inyong gallery. Diba? Para at least may maipakita po kayo sa airport before check-in. Pinuntahan ko din po yung ating email. Kung meron din po tayong ma-receive dito na mga confirmation na kung ano-ano pa, wala naman. So, ayun. So, mabilis lang din naman po pala yung magsagot dito sa bagong registration platform na e-travel. Okay? So, marami pong salamat guys. Sana po kayo ay may natutunan on today's vlog ni Payong Kaibigan. Marami pong salamat ulit. And always stay safe and God bless. Ready.